Sa vlog na ito, samahan niyo kami sa isang masarap at relaxing na food trip getaway. Mula sa scenic breakfast experience sa Hill House Dining hanggang sa isang relaxing view ng Manila skyline sa Cafe Florentine. Hindi mawawala ang isang makabulang stop sa iconic Antipolo Cathedral. Good food, great views, and family moments at konting update sa aming homeschooling journey. So, share lang namin kung ano naman nangyayari para sa Update sa aming homeschooling girl. mga naka-1 na siya. Lahat ng yan habang na-explore ang isa sa mga paboritong weekend destinations malapit sa Metro Manila. Tayo na sa Antipolo! Hi guys! So, andito na kami ngayon sa Hill House Dining. So, medyo mahirap yung daan, no? Ay, hindi. Nakakalito. Oo. Nakakalito. Pero i-follow nyo yung nasa Waze. Nasa Waze. Accurate naman siya. Meron kayong papasok, hindi na namin nakuha, no, na hindi ko na Sa na-film papasok pala. siya ng yung Pagray papasok. Hill Subdivision. Basta yun yung ang pinaka-front niya bumungin sa inyong market. Parang maliit na na O, talipapa. talipapa. Oo, tas packet lang So siya. tama yung tinatahak nyo. Oo. Oo, Tas yun. may mga signages naman na Oo, makikita na nyo papunta naman. siya sa Hill House. Yes. So, Kaya, mamaya, katry natin ang mga pagkain. food Kasi nila gutom dito. na gutom na. oo, nakakagutom. Tapos ang gloomy ng weather, nakakaantok din at the same It's time. bed weather pa. See you later. Bye! Hi guys. Dito na kami right here. Hills. Tawag ko na kami guys. Siyang barugin sa sarap itaw. Sarap mag certificate. Try natin ang Ay, natin natin. pag-meet ka rin na rin. Party mo. Tapos, apple rice. Pag tinanggal na mas makaiba ako sa iba. Napakandi mo mo sa'yo. Oo, sayang. Later. Oo. Try mo dito guys. Alam ko itong area, pero siguro pagka Sa tiyata man. mas ko maganda ang overload. Kapag Saka nagbibigay sila na ano, nagbibigay sila ng vibes pagdating. ano mabait sila? Approach sa yung friend agad sila. May pinili agad ang wife. Ano to? Kung sa mga ano, pakipag-date. Oo, may konting nila. Kaya pag gabi siguro kapag Bandit. pero lang post dito pwede, no? Baba maganda yun. Oo. So, sa gabi at weekend, madaming tao. May daan lang mali dito ka sa Surgaban, ito yung papunta. Oo. Medyo magda-doubt kasi sa kakaliwaan. Pero, yun yung yung bunga ay kapag Sabi ko nga pag-dry hill sa Philippines. Basta pag-dry hill. Mamaya, share namin ito na yan. Ito naman masarap kasi maraming doon. sarap. Sarap ng ang kare-kare nila. Ako pa natin tayo ng pork binagoongan. Ayaw namin sa bagoong today, di ba? Pork binagoongan, tapos kare-kare na may bagoong. Sarap ng bagoong. Sarap ng luto nila. Fairness. Ang dami ng isip. Ulan kasi. Oo nga. Tapos yung siguro bagoong itong order na. Kasi nindan kami. Ano, gamit kami ng wala. Pero may offer naman sila yung tumaano. Kandila. Candle. Bukas naglagay sila na ano. Parang electric pa, oh.
Pamatay ng ano. Wala nga. Yeah. Sarap ang pagkain nila guys. Hindi maalat. Ang kare-kare masarap. Ito siya. May twist yung lasa ng kare-kare nila. No? Hindi siya yung normal na kare-kare. Na malalasahan pang lutong pa. May tamis siya konti. Masarap siya. Yung bagoong niya, yung binagoong matamis din siya, konti. No? Ano ba yung ginamit nila pang color ng kare-kare? Kasi parang yung color ko yun. Siguro marami at swete. Ano? Parang orange lips. Ako? Ito lang daw. So, kakain muna kami. Kami natapos na kumain. Ang sarap ng kare-kare. Sarap ng bagoong. Kare-kare. Alam niyo yung lasa ng bagoong nila? Classic. Paano classic? Pero sa akin kasi matamis siya. Yung parang alam mo yung mga yung luto ng matamis na ano. May tamis, hindi na matamis. May sweetness na Parang hindi na ako ganyan sanay dito. Or pwede siyang partner ng ano. Para siyang pinakbet na ano. No? Sabi siya binakit na nilagyan ng ang tipak-tipak ng mga kasi nga po. Di ba ang pinakit naman ay may bagoong talaga? Para siyang ganyan. Masarap naman lahat. No? Masarap naman pero yung hindi na ganyan kasi yung ina-expect kong pork ginagawa. One sa usual na restaurant. Iba kasi yung lasa dun sa mga restaurant na yun. Ito kasi iba rin eh. Iba rin ng lasa nila dito. Pagkakita mo yung presentation niya, or classic ang restaurant. Masarap. Yung Sa mga kasi yung talagang masarap siya. pero may hindi na ganyan yung na-expect ng pork ginagawa. Kasi yun yung nalalasahan mo yung mga usual na sa ano, mga restaurant sa Metro Manila, no? Kaya ako nasabi na classic na classic. Medyo classic ka. Siguro kasi nasa probinsya ka. Yung karo nila masarap. Oo. Alam mo, hindi mag-uwapit. Pag sinamsawa na ako, dyan may Oo. Kapit yung price nila. Ano ba yung nasa ibabaw? Ako lang po objective naman ako. Ano ba yung nasa ibabaw? Parmesan. Parmesan. Okay. Hindi ko ba? Thank you. So, ayan yung price, pinag-take out namin. Kasi hindi na. Nice. Tapos kumain sa bulaan daw. Yung crispy bag na, ano naman eh, no? Crispy naman talaga. Ay, oo. Ang laki ng mga, Sabi sa kanila. sarap yung food nila. Masarap ng lemon. Ano to? Lemon. Iced tea. Peach. Lemon. Lemon lang iced tea lang. Yung rice lang pala itong sarap. Feeling ko, pwede i-try niyo ibang pagkain ng sarap. Ang sarap siguro dito. Yun lang yung tawag ngayon truffle. Pero ang rice ever kasi yung truffle fries. Baka hindi mo lang gusto. Pero yung mga ulam naman sarap. Pero yun naman, objective. Favorite ko kasi yung fries. Halas ako magiging mantika. Pero pag-agad mo, mantika agad yan. Juicy! Juicy! Oily. Juicy! Pag kare-kare, parang bestseller din nila. Masarap eh. Masarap din to. Masarap din yung bagoong. Minagoong. Masarap naman lahat. So, Tsaka yun nga, ano kasi yung view. view kasi Oh, view. Look at the view. So, kumakain ka, di ba? Sarap ganda ng view. Para ka na rin sa Tagaytay. Ganun yung feels ha, pero hindi siya Tagaytay. Basta ganun yung feels lang. sabi ko, sige syempre yung Oo, yun ba lang eh. Pero, wala, relaxing talaga. Relaxing. feeling
Mabilis pala yung serving time nila. Hindi ko alam kasi konti lang kayo. Konti pa lang tao, no? Mabilis siya. Today na ang order namin ay wala pa na. Hindi yung mga taga-visit. Kaya, okay. At saka yung rice nila, madami. Wala. Wala. May pupunta pa kami iba, no? So, i-enjoy din muna namin yung picture-picture sa baro. Hi guys. So, hindi ko pa namin sa Cafe. pangalawang. Second stop. Ayun. Cafe Florentine. Actually, nakita lang namin to kanina pagdaan namin. Malapit siya sa ano, Hill House. Hill House. Sasabi namin, after Hill House, daan kaya tayo dito. Pagdating namin, walang Tao. customer. Ano sabi mo kanina? Alam mo yung feel sa paglanood ka ng ano, ng mga Narinig ako kunwari. horror movies. Naligaw ka, tapos may nakita kang open na makita mo cafe, ganyan, papasukin na walang tao. Tapos ang isi-serve sa'yo yung mga laman loob pala, no? Taas na imagination. Maganda dito. Overlooking Oo, siya. ang ganda. Tsaka nasa yung place. Alam mo yung parang ano, pag, ano ba, parang siyang ano, bahay na mansyon. No? Oo, parang ano lang, walang gazebo to. Parang yung stage doon na marami, no? Laki. Parang laki niya. Ito palang sitio na to ay city overlooking. Ang tawag? Nakalagay yung outpost. Ito ay overlooking din. Pero nakakatawa. Kasi nga yung kids na, ano kaya isi-serve nilang in-order pala namin kape. Ano sa'yo? Salted caramel iced. Sa'yo iced. Sa akin, ice caramel macchiato. Saka cheesecake. Masha too. Cheesecake. Hindi mo na-realize. Ito mga pinupunta natin. Totoong hidden gems, ha? Oo, literal Nakatago talaga. Hidden talaga. Galing. Sabi namin, nasa kaya dito tong Cafe Florentine? Yun pala nga, sa dulo. Tapos ang parking sa labas lang, sa gilid lang nila. Sinabi mo na ano? Na? Yun na yung parking nila. Oo, yun daw yung parking sa gilid lang. Ang weird lang, ang laki ng space sa loob. Pero yung parang di sila nag-provide ng ample parking slot. Kasi kung malaking loob, i-expect mo, madami kang may makakater na di ba, na customers. Solo namin yun. Solo namin ngayon so hindi namin alam kung yung kape ay galing ba sa dugo ng tao. Joke lang. Yun nga, nakakatawa yung feels nga para akong nanonood ng horror movie. Horror movie na mamaya may lalabas na na samahan. Mas malamig dito kasi kanina sa Hill House. Kasi mas mapuno Mas dito. puno dito. Oo, mas mapuno. Doon kasi open area eh. Oo. Dito ang daming puno. So, ang ganda. Ganda talaga. Nagulat ako, sabi ko, nung nasa labas pa, sabi ko, parang iba yung hindi mo akalain na may malaking cafe sa loob. Oo, alam mo yung itsura niya, para siyang komisari. Oo. Yung niya, parang... What is commissary? Basta yung imbakan. Warehouse?
Para siyang komisari lang na dito lang kukunin yung mga food. Oo, parang ano. Oo, kaya nung Nilutong pagkain. nung in-approach nung ako muna kasi bumaba, in-approach ko. Sabi ko, kuya, open daw sila. Tapos, pero in fairness, ang dami ng choices of food, no? Feeling ko pag dinadayo to ng mga tao mamaya pa mga 5 p.m. ganyan siguro. Kasi maganda yung view niya, overlooking talaga na kita mo yung city, Ang daming mga beef, roast beef, mga ganyan. Siguro sa gabi maraming tao dito. Typical na Filipino food, tapos may mga sandwiches din. Tapos ang dami nilang coffee. Oo. Meron silang cheesecake yung in-order namin. Order namin ay 18. Tignan natin later kung masarap yung coffee. And cheesecake. And After nito, buha tayo sa church. namin Antipolo Cathedral. Sinerch ko kanina para mga 6 kilometers daw. So, wait lang kami sa order namin. Itong Cafe Florentine, interview ko si Kuya, 3 years na daw ito. Sabi Years niya. dito sa industry. Tapos pag maghahapon daw, Maraming tao. oo, doon sila may tao. Sabi niyo? Oh, So, in order ko ay salted caramel. Oh, ang sarap. ito hindi matamis. Tapos in fairness doon sa blueberry, lasang-lasa mo yung blueberry. Pero Ang generous nga yung babaw. oo, ang generous ng ibabaw. Masarap yung ilalim Hindi ako mahilig sa cheesecake. Sa lalo sa blueberry. Kapal niya. Oo. Sarap ng ilalim. Masarap yung kape. Hindi tayo nagkape sa Hill House kasi gusto mo na yung magkape dito. Give chance to others. Oo. Huwag mo ito doon sa isang lugar. Kasi mga hidden gems to eh. Diba? Maybe one? Pili ko maraming nadayo dito pag mga bandang talaga, no? Siguro mga 6 p.m. Kasi Uy, maganda masarap to in fairness. 6 p.m. At saka mabait sila, mabait si ating nag-serve. Kaya si Kuya, mabait. Oo, mabait si Actually, Kuya. mabait din sa Hill House. Mabait sila lahat dito. Oo. Alam mo, yung isa lang ang kilala kong di mabait na taga-Antipolo. Si Ama. Pag kilala niyo si Ama. Pag nakilala niyo yung opisina namin, ako po, magsisisi kayo. Yun yung di mabait na taga-Antipolo. Sana hindi na lang siya magpakilala. Sana hindi niyo na lang siya makilala. Yan, shout out. Shout out sa iyo, Ninong Rai. Ang sarap ng bait. Lasang-lasa yung blueberry. Diyan laki. Magkano lang ito? 195, no? 195. 190, 190, 195. Meron din sila ensaymada. Yung ensaymada nila ay 95 pesos. oo, 95 pesos lang. Ang mura. Pero ba Isa ito kape. ano nga ito? Salted caramel. Yan, masha to. Ito masya rin. Masarap nga to. Ay, mas gusto ko ito. Oo, kasi lasang na yung kape, no? Sarap. Ang sarap nito. Nasa ibang kami na ako, gusto ko yung Ibang kape. Oo, Hindi naghahanap lang ako ng basta ibang Starbucks. lasa. Malalasahan mo talaga yung kape. Tunay na lasa ng kape. Siguro malapit na ako sa era ng black coffee. Alam mo na, 40 na tayo. Ito. Ayun lang, no? Since mapuno yung paligid, i-expect mo na ma-insekto. Mas may insekto kayo dun sa isa. Oo, so insekto sa Hill House. Sa Hill House. Mulan din kasi. Hindi, tsaka sabi dun sa Hill House, yung parang may puno ng sampalok. Di ba ang sampalok ay minsan, pag yung hinog na hinog, matamis. Tamis siya eh. Pag hinog na, matamis ba? Maasim? Maasim? Hindi pa ako nakakain ng O nilalagyan ng sugar. Anyway, basta yun. Yung mga fruits daw nun, nilalangaw. Nag-ini-insekto. Kaya yun na syempre,
may pagkain. Baby, you want? You want this? This cake? So, kung may pagkain, i-expect mo syempre yung mga insekto. Baby, you want cake? You taste this blueberry? Diba you want blueberry? So, share lang namin kung ano na nangyayari para sa amin. Update sa aming homeschooling Kasi, girl. Baga naka 1 week na siya. Oo. So far, Alam nyo, okay kami sa school. sa school. Sa setup. Okay kami sa setup. Fast-facing siya, pero madali kasi nagigets ni Rafa. Okay din kasi yung teacher na siya focus siya sa lesson. Walang pasakalye, walang pinalampas na walang wasted time. Basta yung allotted na hours for online learning, for online class. Yun talaga, buo yun. Minsan lalagpas pa sa time. Pero i-make sure niya na maiintindihan ng bata. Tapos, nakakatawa lang, no? Nako-compare kasi namin, hindi lang naman ako, even yung mga co-parents ko na nag-transfer ng school. Yung mga nalipatan namin ng school ay very organized. Yung mga teachers namin ngayon, teachers dun sa ibang school na nilipatan, very responsive. May allotted chat group for kayong magkakaklase. And then, kung may concern ka, PM mo si teacher, in fairness, nagre-reply agad ang teacher. Kaya nakakatuwa. Wala na yung worries namin na magre-reply kaya to. Anong oras kaya to magre-reply? yung mga ganun. Kaya happy kami dito sa decision namin na mag-homeschool. Pansamantala. Pansamantala. Hindi namin naman sure kung magustuhan namin. Yes. Oo, kung tuloy-tuloy. And aware naman kayo dun sa mga nangyayari ngayon sa mga schools. Sobrang nakakalungkot yun. Parang feeling namin tama yung decision na mag-homeschool this year. Oo. This year. Kasi nung last year nga na nagsunod-sunod yung earthquake, nandun yung anxiety, yung worries namin every time papasok si Rafa sa school. Lalo nung pinagdala sila ng hard hat, whistle, flashlight. Alam mo yun, nakaka-worry bilang nanay. Sana yung mga nangyayari sa school na bago pa masolusyonan yung root cause. Kasi parang sa nakikita ko, hindi ito blaming game Yung sino ang may fault, parents, school, government, kung sino man Parang dapat wala tayo dun sa ganung part. Dapat dun tayo sa part na paano masusolusyonan. Kasi come to think of it, yung mga batang 90s dyan, ang dami namang mga games na kasi di ba parang biniblame sa mga online games, ganyan. Yung mga classmate ko nung high school, Diyos ko, may best friend ako doon natutulog sa computer shop. Lalo pag summer, hindi uuwi. Pero hindi naman sila naging violente. Oo, wala namang violente yung ganito kalala ng panahon natin. Dati sapian lang Ngayon, baril lang. Dati, sinasapian lang Diba? Pagdating ng November 1, Tonto ako nakita ko sa Facebook. Pagdating ng November 1, may ipapalabas si Noli de Castro, yung mga nasapian sa mga school. Hindi. Sobrang nakaka-broken heart yung nangyayari ngayon na lalo sa part ng parents. Super yan. Yan yung hindi nakaka-get over ang magulang sa pagkawala ng anak. They'll just get used to the feeling na hurt sila, pero hindi yan makaka-move on. Kaya nakakaawa bilang magulang. So yun nga, kaya sa decision namin na mag-homeschool si Rafa, talagang lalong pinatatag na tama yung decision natin. Kasi nung una, hindi pa rin kami sure talaga. Kasi hindi ko talaga magiging sure hanggat hindi mo natatry. Oo nga. Yung isang bagay, hindi ka magiging sure hanggat hindi mo natatry. Kasi sabi sa inyo before, kung may taong unang-unang mag-disagree sa homeschooling, ako yun. Siya. Sobra.
Kasi people people person. Gusto niya makipag-socialize. Oo, kwento, maano. Si Rafa, nakikita ko na dun siya papunta, hindi siya parang tatay niya na introvert, ganyan. Na pag inupo mo siya sa isang madaming tao, Ikaw dadatnan mo siya nang nakaupo lang siya doon, wala siyang makakausap. Na pag ako inupo mo sa maraming tao, mga bilang ka lang ilang seconds, chikahan na ako, ganun si Rafa. Kaya ayoko talaga siyang mag-homeschooling before, pero yun nga. Kasi maganda kasi ngayon. Nag-homeschooling siya, may taekwondo siya. Ay, sino tropa nito sa taekwondo? Buti pa siya, tropa yung mga tao doon. Di ba? May mga, even nung nag-join siya ng Domino's Pizza, yan. Ano pa yung Randy's Donuts? Umupo lang pag lingon ko sa kanya, may kachikahan eh. Kaya ayoko talaga sana ng homeschooling. Pero kasi nakita ko na effective siya. Siguro magaling lang din talaga yung naging sistema ng school na nakuha natin. Actually, looking forward kami sa face-to-face activity sa school kasi 'di ba as I mentioned dun sa previous vlog namin na pag may mga buwan ng wika, nutrition month, pwedeng mag-join. So yun, ibibili pala namin si Rafa ng PE uniform kasi ang sabi sa akin, PE uniform ang sinusuot kapag kaganyan na may activity sa school. So looking forward kami doon na maka-join siya. Kaya tingin ko naman this homeschooling will work for us. Hindi namin alam kung ito ay pang hanggang kailan niya or ngayong year lang. Kasi goal lang naman namin, gusto namin maghanap ng school na gusto namin. Ganun. Oo. Kapag sabi namin yung time na yun, pag wala kami makita ng school na magugustuhan namin, homeschooling muna. Yun, wala nga kami nakita. Na mura. Mas naman pala, ang homeschooling naman pala hindi mahal. Yun pati. Oo, nagulat kami. Akala ko talaga pag homeschooling, 2,000 din. Kaya nung may nakita kami na mura. Post naman dun sa previous vlog namin yung mga schools na shortlist ko ng mga homeschooling. Just in case maisipan for the next year. Pwede naman kayo mag-buwan. Tapos, kahit si Rafa, na-enjoy daw siya na ano. Kasi may mga classmate din naman siya. May mga classmates niya nung nag-school pa siya. Nakakausap naman niya sa messenger. Yung mga ginagawa naman nilang modules. Paano ba? Parang ano talaga sila, no? Yung curriculum na yun, fast-facing talaga. Hindi lang sa school. Ngayon, parang nakita namin na pati sa homeschooling, ganyan din pala talaga. Sa ibang school, ganyan talaga. Mabilis yung turo. Ang nakita ko lang difference dito sa homeschooling, focus siya. Tapos after no class, may assignment pa yan. May assignment pa sila. Oo. Kumbaga talaga marami matututunan din yung bata. Akala ko nga mabibitin sa online class, hindi pala. Kasi tutok sa isang subject. Tapos, nakakatuwa, naiintindihan naman nila kagad. Oo, yun nga, naiintindihan nila. Kasi na-expect ko, kapag mabilisan yung turo, di ba? Hindi. Parang kailangan mo ulit-ulitin. Hindi, sa generation nila, mabilis sila makaintindi. Yung panahon natin, ay inuulit-ulit ang turo, kasi hindi natin gaano nakukuha siguro. Ay, ako hindi nakukuha yun. Hindi, siguro, hindi baka mga classmate ko. Hindi, joke lang. Feeling ko, di ba kasi ba inuulit-ulit? Oo, okay lang yun. Ako naiintindihan ko agad. Hindi ko alam. Siguro baka kasi gutom lang ako. Hindi ko naiintindihan kaagad. Tapos pag uwi ko, yun pala yun. May late realization. Lunch. Yun pala yung tinuro ni ma'am. Late realization. Kaya pala zero ko kanina. Bukas babawi ako. Iba lang yung turo. Uli ka na makabawi. Kasi hindi mo ulit naintindihan. Zero ka ulit. Hindi na siya nakascore. Puro na siya zero. Kaya naging introvert na lang, nahiya na lang. Yung pala yung history ng pagiging introvert mo. So after this, pupunta na kami ng Cathedral. Oo, Antipolo Cathedral. So, 6 kilometers away daw dito. Ang ganda dito, guys. Try nyo i-visit. Hindi lang namin alam kung masarap yung mga ulam nila. Pero itong cheesecake, Masarap yung kape, masarap. Ako, sa akin masarap yung kape. Ayaw ko nila. Gabi, nagtingin ako sa Starbucks. Ang mahal na pala ng cheesecake nila. 200 plus na. Mahal naman talagang Mahal ba talaga? Blueberry, lahat mga crepes na. Nahiya kasi ako umorder sa Starbucks. Nasaan nga ako nila kagabi. Marunong ka na? Story time. First time ko umorder. First time ko mag-order na
Starbucks. Nung first nagtatrabaho naman na ako, yun yung unang inom ko ng kape ng Starbucks. Kasama ng mga opisina. Sabi, order ka na. Pero in-order ko mocha kasi yung lang yung babasa ko mocha. Tapos sabi nung nung to go or for here. Bida-bida. For go. Okay lang yan. Sabay mo nag-background so, Go. For go. Tapos sa akin. Buti, siguro yung barista tumalikod siguro, tumawag din siguro. For go. Eh, syempre yung time na yun, kasosyalan pa ng panagkakape ka eh. Kasi diba, parang mga panag-opisina ka, mga sosyalan ka pa nagkakape. Specifically Starbucks. For go. For go mo mukha mo. At least nakapagkape ka. Oh, May yun. babayad ka. Simula nun, nahiya na ako mag-order. Kaya pag-order, nagpapasabay na lang ako. Mahihain ka naman talaga kahit sa bagay. Yo. Hindi mo sisigaw ako dito. Tayo na sa Antipolo! Ayaw muna namin yung kape. Yeah. Enjoy mo na busin namin to. Sarap. Hi guys! Hi guys! So ayun, katatapos lang namin dito sa Our Lady of Antipolo, ano to? Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa Antipolo Cathedral. Ano yung hawak mo? Yan. French fries na? Tinake out niya Tinake galing out sa yung Hill House. Hill House. Nakakatuwa kasi may naabutan kaming wedding. Yes, nasabi ko Oo. sana. Tapos ang ganda ng homily ni Father. Oo, nakakatawa sabi. Yung kasal daw hindi nagsa-start sa araw ng kasal. Magsisimula daw yon kinabukasan na. Pag wala ng selebrasyon, wala ng pagkain, wala ng makeup, kayo na ay kung ano kayo. O mag-asawa. Oo, na mag-asawa. Nakakatawa. And love is a decision. Yes. Yun. Ang marriage daw ay pagsasama ng dalawang magkaibang individual na patuloy na pipiliin ang isa't isa kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Yun. Ang ganda talaga. Kaya ayaw man na sana namin magstay ng matagal-tagal kasi baka makuhaan kami sa SBE. Pinili ko magstay kasi ang ganda ng ang ganda ng homily ni Father. Nakakatawa. And then, nag-light kami ng candle. Tapos, nag-adoration kami. I got a blue one, even tatay, and then I got white. White what? White candle. Sabi mo, white candle. White candle. And then, bumili din kami ng rosary. Tapos, pinabless. Pwede pala dito yung bibili ka ng rosary or any, dun sa may... Museo sa baba ng Museo de la Virgen Tienda Recuerdos. Yes, pwede ka Alam niyo, bumili. kabisado ko. Hindi, nababasa ko siya doon. May mga sila doon. Bible, ganyan. Tapos pag bless mo sa may blessing area wala. I also went to the adoration chapel. Also, you can take off your shoes. Yes. Yes, yun. Napaka-productive ng day namin ngayon, nakakatuwa. Nakapag-church kami, nakatry ng new cafe, tas nakapag-try ng new coffee, dessert. Kasi yun nga, nasa era kami ngayon na naghahanap kami ng mga iba't ibang lasa ng kape. So yun lang. Thank you guys sa panonood sa amin. And sana kung magustuhan niyo yung vlog namin ay follow nyo kami for
Gusto nila yun. Oo, Gusto nila yun. homeschooling tips. Kasi ayun nga, nag-start kami ng journey ng homeschooling ni Rafa and yung taekwondo niya. And then, yung mga, baka may magustuhan kayo, mga pinupuntahan naming mga cafe, kung saan-saan. Iyon. Tapos, baka meron kayo mapulot na aral ng buhay. Sa amin, ay, ma-share ko lang, no, alam ko, nagpunta na kami sa church na to dati, pero friends pa lang kami eh. Nililigawan niyo pa lang. Tapos ngayon, ayun na, kasal na kami, di ba? Yun, wala lang, nakakatawa lang. Tapos ayun, meron pala dito mga nag-offer na na picture. Pwede kayo magpa-picture, tapos 50 pesos lang. Pesos lang. Hindi ko lang alam kung gano'n nyo katagal makukuha yung, Mga next na. oo, yung picture. Yun lang. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification button para sa aming mga susunod na mga ganap sa buhay. Thank you so much! Bye-bye! Bye!